Isipin mong gawing isang eksklusibong paraiso para sa mga mayayaman ang isang maliit na nayon ng mga mangingisda. Ngayon, isipin mong manirahan sa isang palasyo na nagkakahalaga ng $500 milyong maglayag sa mga karagatan gamit ang isang flota ng mga yate na lumalampas sa $2 bilyong at magdaos ng isang kasal na napakasagana na nagpaparamdam sa sayawan ni Cinderella na isang simpleng pamilyar na pagtitipon. Maligayang pagdating sa mundo ng pinakamayamang pamilya sa Dubai, kung saan ang labis ay ang pamantayan at ang ekspresyong pera ay hindi hadlang, ay nagkakaroon ng ganap na bagong kahulugan. Ngayon, ating alamin ang mga simpleng pinagmulan ng pamilyang Al Maktoum, ang kanilang nakakapanghang imperyo sa real estate, ang kanilang koleksyon ng mga kotse na nakakainggit, kasama na ang mga golden Rolls Royces, dahil bakit naman hindi? Maghanda na mabigani, humalakhak, at marahil ay magmuni-muni tungkol sa iyong sariling mga pagpili sa buhay habang sumisid tayo sa nakakabilib na mundo ng pinakamayamang pamilya sa Dubai, ang yaman at negosyo ng pamilyang Al Maktoum. Ang malawak na yaman ng pamilyang Al Maktoum ay nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan na may malaking bahagi ng kanilang kita na nagmumula sa kanilang iba't ibang pamumuhunan sa Dubai. Bilang isang rehiyon na mayaman sa langis, ang pinakamalaking kakampi ng pamilya ay walang alinlangan ang sektor ng enerhiya. Ang kanilang pamumuhunan sa larangang ito ay hindi lamang nagpalawak ng kanilang yaman, kundi naging mahalaga rin para sa pag-unlad at paglago ng Dubai sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, ang mga negosyo ng pamilyang Al Maktoum ay higit pa sa sektor ng enerhiya. Sila ay may malalaking pag-aari sa iba't ibang industriya, kabilang ang real estate, konstruksyon, pananalapi at turismo. Ang mga negosyong ito ay hindi lamang nagpatibay sa kanilang posisyong pampinansya, kundi humubog din sa tanawin ng Dubai at higit pa. Isa sa kanilang pinakatanyag na negosyo ay ang kilalang higante sa aviation, ang Emirates, na may tinatayang halaga na higit sa $3 bilyong at kabuuang ari-arian na tinatasa sa halos $190 bilyong. Ang Emirates ay naging isang sagisag ng luho at kahusayan sa industriya ng aviation. Ang pagmamay-ari ng Emirates ng pamilyang Al Maktoum ay hindi lamang nagpataas ng kanilang yaman, kundi naging mahalaga rin sa pagbabago ng Dubai bilang isang pandaigdigang sentro ng aviation. Bukod sa kanilang pag-aari sa Emirates, ang pamilyang Al Maktoum ay gumawa ng malalaking pamumuhunan sa sektor ng real estate na lalong nagpatibay sa kanilang imperyong pampinansya. Ang iyong portfolio ay sumasaklaw sa mga luxury residential community tulad ng Emirates Hills, na kilala sa mga eksklusibong villa at world-class na golf courses. Ang halaga ng isang property sa Emirates Hills ay maaaring umabot mula $3 million hanggang sa kahangahangang $30 million na naglilingkod sa mga high net worth na clientele sa Dubai. Bukod dito, kasama sa mga real estate project ng pamilya ang mga iconic na landmark na naging simbolo ng skyline ng lungsod. Ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa planeta, ay isang refleksyon ng kanilang matapang na pananaw at walang hangganang ambisyon. Ang pamilya ay umano'y nag-invest ng higit sa $1 bilyon sa pagtatayo ng masterpiece na ito na may 163 palapag at umaabot sa kahangahangang taas na 2,716.53 talampakan. Isa pang kapansin-pansing proyekto ay ang Palm Jumeirah, isang artipisyal na pulo na hugis palma na matatagpuan sa Dubai Bay. Upang mabuo ang gawa-tao na kababalaghan na ito, ang pamilyang Al Maktoum ay gumastos ng nakakamanghang $12 bilyon. Ngayon, ang lugar ay tahanan ng maraming luxury hotels at resorts na umaakit ng mga bisita mula sa buong mundo. At syempre, hindi maaaring hindi banggitin ang Dubai Mall, ang pinakamalaking indoor shopping center sa mundo. Ang pamilyang Al Maktoum ay nag-invest ng higit sa $20 bilyon upang itayo ang paraiso ng konsumo na ito, na naglalaman ng higit sa 1 to 200 tindahan at tumatanggap ng higit sa 80 milyong tao bawat taon. Sa isang net worth na higit sa $20 billion, natural lamang na ang pamilyang Al Maktoum ay magtamasa ng isang walang kapantay na pamantayan ng pamumuhay. Ang kanilang maluhong lifestyle ay makikita sa kanilang mga malalaking mansyon, koleksyon ng mga exotic na sasakyan at high-end na yate. Ang opisyal
espesyal na tirahan ng pamilya ay ang Majestic Sabil Palace, isang malawak na complex na sumasakop sa 100,000 square feet. Matatagpuan sa Dubai, ang architectural gem na ito ay isang tunay na visual spectacle. Orihinal na itinayo sa gitna ng disyerto, ang Sabil Palace ay naging isang oasis ng kasiningan at elegansya. Bagamat ang interior ng palasyo ay hindi bukas sa publiko, maaaring hangaan ng mga bisita ang nakakamanghang fasad nito at ang mga kaakit-akit na tanawin na nakapalibot dito. Ang mga bisita ay maaaring maglakad malapit sa palasyo, tinatahak ang malawak na pasukan nito at tinatangkilik ang masiglang halaman at malalawak na bukas na espasyo. Ang lugar ay puno ng mga puno at tahanan din ito ng iba't ibang uri ng mga ibon at paboreal na malayang naglilibot sa lugar. Ang pasukan ay pinalamutian ng mga puno ng palma at mga bandila ng United Arab Emirates na lumilikha ng isang nakakamanghang tanawin. Bukod dito, ang lugar ay nag-aalok ng ilan sa mga pinakapribilehiyong tanawin ng Dubai Frame, isang landmark na sumisimbolo sa koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ng lungsod. Gayunpaman, ang real estate na pamana ng pamilya ay lampas sa kanilang pangunahing tirahan at hindi limitado sa Dubai. Sa United Kingdom, nagmamay-ari sila ng kahangahangang 63,000 ektarya ng mahahalagang lupain sa Scotland na kinabibilangan ng isang kastilyo at isang golf course. Ang malawak na ari-arian na ito ay nagsisilbing isang tahimik na kanlungan sa dulong hilaga ng Britain na nagbibigay ng isang pagtakas sa matinding init ng Dubai. Ang kanilang mga pag-aari ay umaabot din sa Newmarket, isang bayan na kinikilala bilang sentro ng karera ng kabayo sa UK. Ang pamilya ay may-ari ng Dalham Hall Stud, isang kilalang pandaigdigang operasyon ng pag-aanak ng purong lahi ng kabayo. Bukod sa prestihiyosong ari-arian na ito, nagmamay-ari sila ng iba't ibang mga lugar ng pagsasanay at mga istable na nagpapatibay sa kanilang impluensya sa equestrian scene. Bagaman ang eksaktong halaga ng mga ari-arian na ito ay hindi inihayag sa publiko, tinatayang ang Dalham Hall lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 45 milyon. Ang pamilyang Al Maktoum ay gumawa rin ng malalaking pamumuhunan sa London, kabilang ang isang mansyon sa eksklusibong Kensington Palace Gardens. Ang rehiyon ng London na ito, na kilala bilang Billionaires Row, ay tahanan ng ilan sa mga pinakamayayamang tao sa planeta. Ang ari-arian ng pamilya sa Kensington Palace Gardens ay tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $138 million at may 45 na silid-tulugan, isang swimming pool, isang sinehan at kahit isang pribadong ospital. Nagkamit din sila ng mataas na halagang lupain sa maaraw na Morocco, kung saan nagmamay-ari sila ng napakaluhong pales na maskar sa Marrakech. Ang sopistikadong hotel na ito na nakakalat sa 12 ektarya ng luntian at masaganang hardin ay may 41 villa, isang spa, isang swimming pool at isang eksklusibong heliport. Ang pamumuhunan ng pamilya sa kanilang santuwaryo sa disyerto ay tinatayang nasa halagang 200 milyon. Bukod dito, sila ay masigasig na kolektor ng mga eksotiko at ultra-luxury na sports car. Si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ay may isang kahangahangang koleksyon, kabilang ang isang Mercedes-Benz SLR McLaren na nagkakahalaga ng 1 milyonar, isang Ferrari Enzo na tinatayang 1.5 milyonar at isang Lamborghini Raventon na nagkakahalaga ng 2.5 milyon. Ang kanyang fleet ay binubuo rin ng mga Rolls-Royces, Bentleys at iba pang mga high-end na sasakyan. Kabilang sa kanyang pinakamahalagang kayamanan ay isang Devil 16 na nagkakahalaga ng 2.2 milyon na espesyal na ginawa para sa kanya at isang Bugatti Veyron na nagkakahalaga ng 40 milyon. Ang prinsipe heredero na si Hamdan, na kilala sa kanyang marangyang pamumuhay, ay nagtataas ng hilig sa mga sasakyan sa mas mataas na antas. Ang kanyang koleksyon ay kinabibilangan ng isang gintong Rolls-Royce Phantom na nagkakahalaga ng 8.2 milyon, isang gintong Lamborghini Aventador na tinatayang $7 milyon, isang gintong Porsche 918 Spider na nagkakahalaga ng $5.8 million at isang gintong Range Rover Vogue na nagkakahalaga ng 3.2 milyon. Bukod dito, ang kanyang garahe ay naglalaman ng isa sa siyam na roadsters na Lamborghini Veneno na nagawa na may tinatayang halaga
halaga na 4.5 milyon. Ang koleksyon ng mga sasakyan ni Prinsipe Heredero Hamdan ay sumasalamin sa kanyang pagpapahalaga sa luho at sa kanyang pagsisikap na mamukod-tangi. Gayunpaman, ang pagkahumaling ng pamilyang Al Maktoum sa mga high-end na sasakyan ay lumalampas sa mga kotse. Sila ay may isang fleet ng ultra-luxury na yate na ang pinagsama-samang halaga ay lumampas sa 2 bilyon. Ang kanilang pinakamahalagang kayamanan ay ang Dubai, isang yate na may haba na 131 talampakan na nagkakahalaga ng humigit kumulang $400 milyon. Ang pamilya ay may-ari rin ng iba pang mga luxury na yate tulad ng 4L, Moonlight Souk, Al Said, Serene at Topaz na may mga halaga mula $90 million hanggang $500 million. Ang kayamanan at mga negosyo ng pamilyang Al Maktoum ay walang duda na kahanga-hanga. Mula sa kanilang mga pamumuhunan sa estratehikong sektor tulad ng enerhiya, real estate, konstruksyon, pananalapi at turismo sa Dubai hanggang sa pagmamay-ari ng mga kilalang kumpanya tulad ng Emirates, ang pamilyang Al Maktoum ay nagtayo ng isang imperyo na nagtaas sa Dubai bilang isang global na lungsod. Bukod sa kanilang malawak na material na kayamanan, ang kanilang impluensya ay umaabot sa larangan ng politika, pareho sa loob ng United Arab Emirates at sa pandaigdigang entablado. Ang kanilang yaman at kapangyarihan ay hindi lamang humubog sa ekonomiya ng Dubai, kundi nagpatatag rin sa kanila bilang mga pangunahing aktor sa mga pandaigdigang usapin. Bagaman ang kanilang estilo ng pamumuhay ay maaaring tila hindi maabot para sa marami, ito ay sumasalamin sa pambihirang tagumpay at mga nagawa na kanilang natamo. Ang landas ng pamilyang Al Maktoum ay markado ng ambisyon, pananaw at kakayahang gawing realidad ang mga malalaking ideya. Pagbabago ng isang munting nayon ng mangingisda. Noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, ang isang simpleng nayon ng mangingisda na matatagpuan sa baybayin ng Persian Gulf na ngayon ay kilala bilang Dubai ay isang payak na komunidad na umaasa sa dagat para mabuhay. Noong panahong iyon, hindi maaaring isipin ng mga naninirahan doon na ang nayon ay dadaan sa isang napakalaking pagbabago na magdadala nito sa pandaigdigang entablado. Nagsimula ang lahat sa pagdating ng pamilyang Al Maktoum na nanirahan malapit sa nayon. Noong 1833, ang pamilya na pinamumunuan ng isang lider kasama ang 3 asawa, 23 anak at hindi mabilang na mga apo ay humiwalay sa dinastiyang Banias at nanirahan sa bunganga ng isang sapa na kalaunan ay tinawag na Dubai Creek. Habang ang ibang mga pamilya ay tumungo sa iba't ibang direksyon, ang pamilyang Al Maktoum ay nanatiling may kontrol, ginawang mahalagang sentro ng pangingisda at kalakalang pandagat ang Dubai. Sa paglipas ng mga dekada, ang pamilya ay gumampan ng mahalagang papel sa pagunlad ng rehiyon na namuno ng may pananaw at determinasyon upang gawing maunlad na sentro ng kalakalan at negosyo ang nayon. Si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang kasalukuyang pinuno ng Dubai, ay naghari noong 2006 matapos ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Bukod sa pagiging pinuno ng Dubai, siya rin ang vice-presidente at ministro ng depensa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Dubai ay sumailalim sa isang walang katulad na paglago at pagbabago na nagpatatag dito bilang isa sa mga pangunahing sentro ng inobasyon at pag-unlad sa buong mundo. Ang kanilang mga pamumuhunan sa infrastruktura ng edukasyon, mga inisyatibong mapagkawanggawa at mga pandaigdigang kaganapan ay nakatulong sa paghubog sa Dubai bilang isang dinamikong metropolis na may tinatayang net worth na 89 bilyon. Hindi matatawaran ang dedikasyon ni Sheikh Mohammed sa pag-unlad ng Dubai. Ang dating nayon ng mangingisda na minsan ay isang simpleng pamayanan ay naging isang sentro ng kultura at isang patok na destinasyon para sa mayayaman at tanyag. Ang Dubai ay isang lungsod na umaakit ng mga negosyante, mamumuhunan at turista mula sa lahat ng panig ng mundo. Ngunit ang nagpapabukod dito ay ang natatanging pamamaraan ng kanilang maharlikang pamilya sa pagbuo ng kanilang pagkakakilanlan. Ang pamilyang Al Maktoum sa pamumuno ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ay hindi lamang nagrevolusyon sa Dubai sa pisikal na istruktura nito, kundi pati na rin sa pandaigdigang imahe nito. Sa kabila ng kanilang napakalaking yaman, ang maharlikang pamilya ay kilala
kilala sa kanilang pagiging simple at mapagbigay na espiritu. Bagaman ang lungsod ay isang tanghalan ng karangyaan at luho, ang maharlikang pamilya ay umiiwas sa pakikilahok sa mga labis na pagpapakita. Ang panganay na anak ni Sheikh Mohammed, si Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ay isang figurang lubos na hinahangaan at minamahal ng mga tao. Kilala bilang Faza, siya ay nakakuha ng maraming tagasunod sa social media kung saan ibinabahagi niya ang mga sandali ng kanyang buhay na puno ng pakikipagsapalaran. Ang profile ni Faza sa Instagram ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kalikasan, tula at fotografiya na nagpapalapit at nagbibigay inspirasyon sa marami. Gayunpaman, hindi lamang siya ang nakakakuha ng atensyon. Ang buong maharlikang pamilya ng Dubai ay may malapit na ugnayan sa mga residente ng lungsod, maging sa pamamagitan ng social media o sa madalas na pagpapakita sa mga pampublikong kaganapan. Sila ay madalas na nakikita sa sentro ng Dubai, nagmamaneho o naglalakad, aktibong nakikilahok sa mga panlipunang adhikain at dumadalo sa mga pagtitipon ng komunidad. Ang antas ng pagiging malapit at interaksyon na ito ay bihira para sa isang maharlikang pamilya, lalo na sa isang konteksto kung saan maraming dinastiya ang mas gustong panatilihing pribado ang kanilang personal na buhay. Ang pamilyang Al Maktoum, gayunpaman, ay bukas na ibinabahagi ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa mga mamamayan na nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkakaisa at pagmamayari. Ang mga social media ay may mahalagang papel sa buhay ng pamilyang royal. Sina Sheikh Mohammed, ang kanyang anak na babae at isa sa kanyang mga asawa ay may mga tanyag na profile sa Instagram na umaakit ng milyon-milyong tagasunod. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, hindi lamang nila ipinapakita ang kanilang marangyang pamumuhay, kundi nagbabahagi rin sila ng mga malalaking anunsyo na nagbibigay sa publiko ng sulyap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kabilang sa mga pinakahinahangaang miyembro ng pamilyang royal ay si Prinsesa Haya bint Hussein, ang ikatlo at pinakabagong asawa ni Sheikh Mohammed. Kilala sa kanyang gawaing pantao, siya ay nagsisilbing messenger of peace para sa United Nations at namumuno sa Dubai World Humanitarian City. Ang kanyang pagmamahal sa journalism at paniniwala sa kapangyarihan ng transparent na impormasyon ay nagpapakita sa kanya bilang isang inspirasyonal at iginagalang na figura. Bagaman ang presensya ng pamilyang royal sa social media ay nagdudulot ng mga puna, hindi matatawaran na ang diskarte na ito ay nagdala sa kanila ng mas malapit sa mga mamamayan ng Dubai. Sila ay sumira sa tradisyonal na imahe ng isang malayo at hindi maabot na pamilyang royal na lumilikha ng pakiramdam ng koneksyon at paghanga. Gayunpaman, kahit na malawak na iginagalang at hinahangaan, ang pamilyang royal ng Dubai ay hindi malaya sa kontrobersya. Isa sa mga pinakakontrobersyal na pangyayari ay kinasasangkutan ni Prinsesa Latifa, anak na babae ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Noong unang bahagi ng 2018, siya ay naging sentro ng atensyon nang ipahayag niya ng publiko ang kanyang desisyon na umalis sa pamilya. Sa isang serye ng mga video na inilathala sa YouTube, detalyado niyang inilahad ang mga limitasyong kanyang kinakaharap, tulad ng pagbabawal na magkaroon ng pasaporte o maglakbay ng walang opisyal na pahintulot. Ayon sa mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan at malalapit na kaibigan, nagawa ng prinsesa na tumakas sa ibang bansa, ngunit siya ay nahuli sa baybayin ng India at mula noon ay hindi na siya nakita o narinig. Ang pagkawala ni Prinsesa Latifa ay nagdulot ng mga pagtatanong at nagdagdag ng isang elemento ng misteryo sa tila bukas at maayos na imahe ng pamilyang royal. Habang ang ilan ay nagdududa sa mga paratang ng prinsesa, ang iba naman ay nakikita ang kanyang kaso bilang isang refleksyon ng mga komplikado at hamon na kinakaharap ng mga individual sa makapangyarihang pamilya. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng lumalabas sa social media o nakakakuha ng publisidad ay kumakatawan sa katotohanan sa kabuuan nito. Ang pamilyang royal ng Dubai, tulad ng iba pang pamilya, ay nahaharap sa mga hamon at partikular na issue na hindi laging ipinapakita. Gayunpaman, mahalaga rin na bigyang diin ang positibong impluensya na kanilang ginampanan pareho sa Dubai at sa pandaigdigang entablado. Sa kabila ng mga kontrobersya
kontrobersya na kinasasangkutan ni Prinsesa Latifa, ang pamilyang royal ng Dubai ay kinikilala pa rin bilang isang grupo ng pambihirang mga lider na nag-ambag ng malaki sa kanilang mga mamamayan at sa mundo. Ang kanilang pakikibahagi sa mga filantropikong adhikain, kanilang mapagpakumbabang pamamahala at ang kanilang dedikasyon sa pag-unlad ng Dubai ay nagpatibay sa kanila bilang mga kahanga-hanga at nakakapukaw na figura. Bagamat ang buong katotohanan sa likod ng mga kontrobersya ay nananatiling malabo, hindi maikakaila na ang pamilyang royal ng Dubai ay may mahalagang papel sa pagbuo ng lungsod at sa pagpapatatag ng kanilang internasyonal na reputasyon, estilo ng pamumuhay at marangyang pag-aari. Tulad ng nabanggit kanina, ang Dubai ay dating isang maliit na nayon ng mga mangingisda sa tabi ng Persian Gulf. Sa paglipas ng mga taon, ito ay sumailalim sa isang kahangahangang pagbabago na hinimok ng pangitain at pamana ng pamilyang Al Maktoum. Humigit kumulang 2 siglo na ang nakalilipas nang ang mga deluxing sasakyan, pribadong jet at yate ay mga pangarap lamang. Ang mga Al Maktoum ay nanirahan malapit sa simpleng nayon na ito. Noong panahong iyon, hindi nila maisip na ang pamilyang ito ay magiging isang makapangyarihang puwersa, hindi lamang sa United Arab Emirates, kundi sa buong mundo. Sa pamumuno ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang Dubai ay naging isang global na metropolis na umaakit ng mga mamumuhunan at negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lungsod mismo ay isang tunay na oasis sa gitna ng disyerto na nagbibigay ng maraming oportunidad sa negosyo at mga natatanging karanasan para sa mga bisita nito. Ang pag-akyat ng Dubai sa antas ng pandaigdigang katanyagan ay walang duda na kahanga-hanga. Ito ay naging sentro ng pananalapi, turismo at komersyo salamat sa malaking bahagi sa walang pagod na trabaho ng pamilyang Al Maktoum. Sa ilalim ng pamumuno ng pamilyang Al Maktoum, ang Dubai ay nagbago upang maging isang sentro ng atraksyon para sa pandaigdigang negosyo na ang estratehikong posisyon nito ay nagpapadali ng pag-access sa mga merkado ng Asia, Europa at Africa. Isa sa mga pinakatanyag na elemento ng pagbabagong ito ay ang skyline ng lungsod na puno ng mga skyscraper na kabilang sa pinakamataas sa mundo. Tampok dito ang iconic na Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Ang pamilyang Al Maktoum ay nag-invest ng higit sa $1.5 billion sa pagtatayo ng obra maestrang ito sa arkitektura na may 163 palapag at umaabot sa isang kahangahangang taas na 2,760.53 talampakan. Ang Burj Khalifa ay naging isang simbolo ng ambisyon at kadakilaan ng Dubai na umaakit ng mga turista at bisita mula sa lahat ng panig ng mundo. Gayunpaman, ang impluensya ng pamilyang Al Maktoum ay hindi lamang limitado sa mga skyscraper. Sila rin ay nagdirekta ng malalaking pamumuhunan sa mga iconic na proyekto na nag-angat sa Dubai sa isang pandaigdigang antas. Isang halimbawa nito ay ang Palm Jumeirah, isang artipisyal na isla na hugis palma na matatagpuan sa baybayin ng Dubai. Ang pamilyang Al Maktoum ay naglaan ng higit sa $12 billion para sa paglikha ng kamanghamanghang gawa ng tao na ito, na ngayon ay tahanan ng maraming luxury hotel. Ang Palm Jumeirah ay naging isang santuaryo para sa mga mayayaman at tanyag na nag-aalok ng walang katulad na luho at mga nakakamanghang tanawin. Isa pang kapansin-pansing inisyatiba ng pamilyang Al Maktoum ay ang Dubai Mall, ang pinakamalaking shopping center na may bubong sa buong mundo, na may higit sa 1,200 mga tindahan at isang taunang daloy ng higit sa 80 milyong mga bisita. Ang Dubai Mall ay isang paraiso para sa mga mahilig sa pamimili. Ang pamilyang Al Maktoum ay hindi nag-atubiling mag-invest ng higit sa $20 billion upang likhain ang templo ng retail na ito. Mula sa mga high-end fashion brand hanggang sa mga sopistikadong karanasan sa pagkain, ang Dubai Mall ay nagbibigay ng isang tunay na marangyang karanasan sa pamimili. Gayunpaman, ang pamana ng pamilyang Al Maktoum sa Dubai ay higit pa sa mga iconic na proyektong ito. Naglaan din sila ng bilyon-bilyon para sa mga proyekto ng infrastruktura tulad ng mga paliparan, daungan at mga daan. Ang mga pondo na ito ay nakatulong sa pagbabago ng Dubai bilang isa sa mga pinakamahusay na konektadong lungsod sa buong mundo na nagpapadali ng pag-access sa mga merkado sa Asia,
Asia, Europa at Africa. Ang dedikasyon ng pamilyang Al Maktoum sa pagpapalakas ng infrastruktura ng Dubai ay naging pangunahing salik sa pag-akit ng mga negosyo at mamumuhunan sa rehiyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang Dubai ay umusbong bilang isang pandaigdigang metropolis na nag-aalok hindi lamang ng mga karanasan ng luho, kundi pati na rin ng walang katulad na mga oportunidad sa negosyo. Ang pamilya ay gumawa rin ng malalaking pamumuhunan sa sektor ng real estate na bumuo ng isang serye ng mga high-end na tirahan na sumasalamin sa kanilang sopistikadong pamumuhay. Nasa tuktok ng kanilang listahan ng mga ari-arian ang opisyal na tirahan ng pamilya, ang Zabiel Palace. Matatagpuan sa distrito ng Zabiel, ang palasyo ay may mga marangyang living area, pribadong hardin at unti-unting naging isang punto ng interes para sa mga turistang bumibisita sa rehiyon. Ito ay isang tunay na simbolo ng kagandahan at eleganya ng pamilyang Al Maktoum. Isa pang kilalang pamumuhunan sa real estate ng pamilya ay ang Emirates Hills. Ang eksklusibong komunidad na ito ng residensya sa Dubai ay kilala sa mga eksklusibong villa at golf course. Itinayo bilang isang kanlungan para sa mga mayayaman. Ang Emirates Hills ay nagtatampok ng mga halaga mula $3 million hanggang halos 30 million para sa mga pinakamarangyang ari-arian. Ang pamilyang Al Maktoum ay responsable rin sa pagtatayo ng Dubai Creek Palace, isang residential complex kung saan ang mga presyo ay nagsisimula sa $381,000 at maaaring umabot ng $2 million. Ang proyektong ito ay nag-aalok ng iba't ibang option para sa mga nais maranasan ang luho sa Dubai. Ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo, ay patunay sa pangitain at kadakilaan ng pamilyang Al Maktoum. Ang pamilya ay nag-invest ng higit sa $1.5 billion sa pagtatayo ng architectural wonder na ito na may 163 palapag at isang kahangahangang taas na 2,153 talampakan. Ang Burj Khalifa ay naging isang icon sa skyline ng Dubai at isang dapat bisitahing atraksyon para sa mga bisita mula sa buong mundo. Ang Palm Jumeirah, isang artipisyal na isla na hugis palma, ay isa pang kahangahangang landmark na binuo ng pamilya Al Maktoum. Sa pamumuhunan na higit sa $12 billion, binigyang buhay nila ang isang obra maestra ng inhinyeriyang pantao na ngayon ay tahanan ng maraming pambihirang luxury hotel. Ang Palm Jumeirah ay nag-aalok ng isang natatanging karanasan na pinagsasama ang mga kamangha-manghang tanawin at isang walang katulad na pamantayan ng luho. Ang isa pang halimbawa ng dedikasyon ng pamilya Al Maktoum sa paglikha ng mga dakilang espasyo ay ang Dubai Mall, ang pinakamalaking shopping center sa buong mundo na may higit sa 1,200 tindahan at tinatanggap ang mahigit 8 milyong bisita taon-taon. Ang Dubai Mall ay isang tunay na paraiso para sa mga mahilig mamili. Sa pamumuhunan na higit sa $20 billion, ang pamilya Al Maktoum ay nagtayo ng isang komersyal na santuwaryo na nag-aalok ng isang tunay na masagana na karanasan sa pamimili. Gayunpaman, ang mga negosyo ng pamilya ay hindi limitado sa United Arab Emirates. Ang isang kapansin-pansin na halimbawa ay ang kanilang malawak na ari-arian sa Scotland na sumasakop sa nakakamanghang 63,000 ektarya. Ang lugar na ito ay may kasamang isang tunay na kastilyo at isang golf course na nagsisilbing kanlungan upang makatakas sa matinding init ng tag-araw ng Dubai na matatagpuan sa pinakadulong hilaga ng Britain. Bukod dito, ang pamilya ay mayroon ding malaking presensya sa Newmarket, isang lungsod sa Britain na kilala bilang lugar ng kapanganakan ng horse racing. Ang kanilang mga pamumuhunan sa real estate sa rehiyon ay kasama ang kilalang Dalham Hall Stud na espesyalista sa pag-aanak ng mga purebred na kabayo, pati na rin ang iba't ibang training center at stable. Bagamat ang eksaktong halaga ng mga ari-arian na ito ay hindi inilalathala sa publiko, tinatayang ang Dalham Hall lamang ay nagkakahalaga ng higit sa $45 million. Upang higit pang palakasin ang kanilang posisyon bilang mga global na mamumuhunan sa real estate, ang pamilya Al Maktoum ay bumili rin ng mga high-end residential at commercial property sa London. Ang isang kapansin-pansin na halimbawa ay ang kanilang mansyon sa eksklusibong Kensington Palace Gardens
Malls na kilala bilang Billionaires Row. Tinatayang mahigit sa $138 million ang halaga ng property na ito na nakakamangha sa kanyang 45 na silid-tulugan, isang swimming pool, isang pribadong sinehan at maging isang eksklusibong ospital. Ang real estate portfolio ng pamilyang Al Maktoum ay mas malawak pa na sumasakop sa mga pinag-aagawang lupain sa maaraw na Morocco. Ang kanilang pinaka-iconic na pag-aari sa bansa ay ang maringgal na Palace Namaska Palace na matatagpuan sa Marrakech. Nakapaloob sa 12 hektarya ng masaganang hardin, ang luxury hotel na ito ay nag-aalok ng 41 na villa, isang eksklusibong spa, isang swimming pool at isang pribadong helipad. Ang royal family ng Dubai ay tinatayang nag-invest ng humigit kumulang $200 million sa hiyas na ito sa gitna ng disyerto. Isa pang highlight ng kanilang global portfolio ay ang malalawak na lupain na kanilang pagmamay-ari sa Scotland. Sa nakakamanghang 63,000 hektarya ng prime lands, ang mga Al Maktoum ay nagtayo ng isang tunay na kanlungan sa pinakadulong hilaga ng Britain. Ang property ay may kasamang isang makasaysayang kastilyo at isang golf course na nagsisilbing perpektong takas sa matinding init ng tag-araw sa Dubai. Umaabot din ang kanilang real estate investments sa pinakamarangyang bansa sa mundo, Monaco. Ang pamilyang Al Maktoum ay may-ari ng isang penthouse na tinatayang nagkakahalaga ng $323 million na may panoramic view sa nakakamanghang urban landscape ng Monaco. Ang apartment na ito ay isang tunay na obra maestra at nararapat na nakalista sa top 10 pinakamahal na residensya sa mundo. Sa mga kamanghamanghang tanawin at walang kapantay na luho, ito ay sumasagisag sa marangyang pamumuhay ng pamilya. Ang international real estate portfolio ng pamilyang Al Maktoum ay tunay na nakakamangha. Ang kanilang mga pag-aari ay sumasakop sa iba't ibang kontinente, mula sa luntiang tanawin ng Scotland hanggang sa masisiksing kalye ng London at ang eksotikong charm ng Morocco. Ang mga pag-aaring ito ay hindi lamang sumasalamin sa kanilang napakalaking yaman, kundi sumasagisag din sa kanilang impluensya at prestihiyo sa pandaigdigang antas. Ngunit ang kanilang mga pamumuhunan sa real estate ay hindi lamang limitado sa mga tirahan. Ang pamilyang Al Maktoum ay gumawa rin ng malalaking pamumuhunan sa mga komersyal na proyekto, pinalawak at pinag-iba-iba ang kanilang portfolio. Sakop ng kanilang mga ari-arian ang mga luxury commercial space, retail complexes at kilalang mga hotel na nagpapatatag sa kanilang impluensya sa pandaigdigang real estate scene. Ang kanilang koleksyon ng mga kotse, yate at eroplano ay sumasalamin sa isang marangya at sopistikadong pamumuhay, ngunit sa kanilang pagkahumaling sa karera ng kabayo, pribadong zoo at pangako sa pangangalaga ng kultura ng Dubai na mas nakikita ang kanilang dedikasyon. Nagustuhan mo ba ang video? Gusto mo pa ng mas maraming aksyon? Huwag mag-aksaya ng oras at i-click ang alinman sa mga card sa screen upang ma-access ang mas nakakasiglang mga nilalaman. Hanggang sa muli.